Good morning! Nagluto lang ako ng ampalaya. Gawin naman nating ampalaya rings para kakaiba. Kadalasan kasi, ginisang ampalaya na may itlog lang ang ginagawa nating luto dito o kaya inilalagay natin sa pinakbet. Bumili lang ako ng isang ampalaya. Medyo mataba na yung pinili ko. Hiwain lang natin ito ng maninipis. Kung gusto nyo na mas manipis pa dyan, okay lang din naman. Siguraduhin lang natin na hindi masisira yung pagka-ring sa pagkakahiwa natin. Pagkatapos ko ito mahiwa lahat, isa-isa natin itong aalisan ng nasa gitna para magmukha itong ring. Madali lang naman ito alisin dahil malambot lang din naman ito. Pagkatapos ko alisin ang lahat ng nasa gitna, ilalagay ko muna ito sa isang lagayan. Ibababad ko muna ito sa tubig na may asin ng mga ilang minuto para mabawasan yung pait niya. Kung gusto nyo naman na wala talagang pait ang ampalaya, ibabad mo ito sa tubig na mainit na may asin. After 10 minutes, sugasan mo ito tapos piga-pigain mo ng bahagya para maalis ang pait niya. Habang nakababad ang aking ampalaya, gagawa naman ako ngayon ng dry ingredients niya. Sa isang lagayan, maglalagay lang ako ng all-purpose flour. Hahaluan ko din ito ng cornstarch. Maglalagay rin ako ng baking powder at ng iodized salt. Maglalagay rin ako ng paminta. So, ang ginamit ko na yung black pepper powder. At lalagyan ko na rin ito ng garlic powder. Naglagay rin ako ng dried onion. Wala kasi akong onion powder. Kaya iyon na lang ang ginamit ko. At pagkatapos, haluin ko lang itong mabuti hanggang mag-combine lahat ng ingredients. Set aside ko lang muna ito. At ngayon naman, after 5 minutes, huhugasan ko na itong ampalaya. After ko ito mahugasan, inilagay ko muna siya sa strainer para ma-drain yung tubig niya. Ngayon naman, i-dreads natin ito sa dry ingredients na ginawa ko kanina. At kapag na-coat na natin ito, ilagay lang natin to sa isang lagayan. Paulit-ulit lang natin itong gawin hanggang sa malagyan natin lahat ng ampalaya rings. At pagkatapos ko i-dreads ang lahat ng ampalaya, yung natirang dry ingredients, lalagyan ko naman ngayon ito ng itlog. Maglalagay rin ako ng sweet paprika. Pwede rin naman ng annatto powder kung walang sweet paprika. Para magkaroon lang ng konting kulay at hindi maputla ang itsura. At pagkatapos niyan, halu-haluin lang natin at unti-unti lang din tayo maglagay ng tubig. Malamig na tubig yung ginamit ko, yung galing sa ref. Unti-unti lang ang paglalagay ng tubig hanggang sa makuha na natin yung consistency na kailangan natin. Hindi masyadong malapot yung ginawa kong butter para kapag didip ko yung ampalaya, hindi masyadong makapal yung coat niya. Nagpainit na rin ako ng mantika para pagka-dip ko ng ampalaya sa butter, diretso na siya sa kawali. Isa-isa lang natin itong ilagay sa kawali para hindi siya magdikit-dikit. At kapag medyo light brown na yung nasa ilalim, balik na rin naman natin to para yung kabilang part naman yung lutuin natin. Paulit-ulit lang ito hanggang maluto na natin lahat ang ating ampalaya rings. Crunchy rin ito kapag bagong luto. Masarap siyang isawsaw sa suka na may sili, tapos may bawang, paminta, asin, at konting asukal. Ganyan lang kasimple ang pagluto ng ampalaya ring. At dahil luto na yan, maghain na tayo! Thank you for watching! Please don't forget to subscribe!